Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa ating pong mga panauhin. At ganun din po, binabati ko po ng isang magandang umaga sa ating pong mga tagapanood sa YouTube channel po. Bago po tayo magsimula sa pakikinig ng salita ng Diyos, inanyahan ko po muna tayong lahat na manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa naging katanggap-tanggap sa inyong harapan ang aming mga papuri, ang aming mga pasasalamat, ang aming mga pagsamba, at kahit Panginoon yung amin pong pagbibigay. Nawa nang galing ito lahat sa isang maluwag na puso, pusong handang sumunod at pusong handang magbigay ng kaluguran sa inyong pangalan. Nagpapasalamat kami dahil kami narito, Panginoon, sa umagang ito. Wala kami sa banig ng karamdaman, wala kami sa anumang lugar ng problema o aberya. Subalit nandito kami sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Kaya naman hinihiling namin na patuloy, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ay mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita, Panginoon, at itago niyo po ako sa inyong likuran. At kayo lamang, Panginoon, ang siyang maparangalan, ang siyang maitaas, at siyang madakila, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin pa sa oras na ito. Malugod kayo, Panginoong Diyos, at nawa ang inyong banal na spirito ang siyang malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Buksan niyo ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Higit sa lahat ay makasunod kami, Panginoon, sa inyong layunin at sa inyong kalooban matapos ng amin pong pakikinig. Lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay sa inyo po namin ibinabalik at ibinibigay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Nung nakaraang linggo po, unang linggo ng buwan ng Oktubre, ay nakapakinig po tayo ng isang mensaheng sigurong napaka-pamilyar sa maraming tao, kahit po sa mga mananampalataya. Ang mensahe may kinalaman sa maraming mga dahilan o mga palusot ni Moises, no? Na sa kabila ng atin pong pagkilala sa kanya bilang isang patriarch, bilang isang ama ng Israel, ay bago po siya nagsimulang maglingkod ay dumaan din po siya sa marahil pangkaraniwang karanasan ng marami pong tao, no, ng pagdadahilan, no? At nakita po natin siguro kahit sa ating mga sarili ang ganun din pong kaugalian kung minsan, no? Naalala ko po lagi pagdating sa kanyang sa dakong iyon ng kanyang buhay, naalala ko po yung kasabihan na meron tayo sa Tagalog po na siguro alam po ng marami sa atin. Pag gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan, no? At ganun talaga ang katotohanan. Yun talaga ang buhay at totoo pa rin po ito hanggang sa panahon po natin ngayon, no? Dumating ang mga palusot at dahilan ni Moises, isa at nadagdagan pa, no? One after the other, at ang totoo lang naman talaga ay ayaw niyang tanggapin ang responsibilidad na ibinibigay sa kanya ng Panginoon, no? Ngayon, ang mensahe natin sa umagang ito ay may kinalaman po sa isa naman pong tao na naglingkod din po sa Diyos. Pero nang meron po siyang naiibang kasagutan, naiiba kumpara doon sa nakita po natin kay Moises. At nawa ang naisin ko po sa umagang ito ay sundan po natin yung halimbawa niya ng isang paglilingkod na tao sa puso, isang paglilingkod na sadyaan talaga, na pinili po niya, na paglingkuran ng Panginoon. At yun po ang atin pong mapapakinggan sa umagang ito. Ang pamagat po ng atin pong mensahe ay Receiving God's Call. No? Receiving God's Call. No? Mga kapatid, mga panauhin, ang mensahe ngayon ay tumutukoy sa isang sagot ng tunay na lingkod sa panawagan ng Diyos sa Kanya. No? Ano ngayon ang makikita po natin sa Kanyang salita? Siyempre, alam na po natin siguro, base na rin po sa atin pong morning devotion, ang titignan po nating aklat ngayong umaga ay nasa aklat po ni Isaias. No? Kapansin-pansin po sa libro o aklat na isinulat po niya, ni Propeta Isaias, na ang simula ng mga kabanata ng aklat na ito ay naiiba kumpara sa ibang mga lumang tipang aklat ng mga propeta din naman. Usually, mapapansin po natin yan, halimbawa kahit kay mga nakaraan po nating mga napakinggan siguro, mga nakaraang buwan, halimbawa kay Hosea, kay
Jeremiah, madalas ang introduction po o ang panimula pong pagpapakilala kung sino sila ay matatagpuan po sa unang mga kabanata, usually chapter 1 or kung medyo late chapter 2. No? Pag nagpapakilala sino sila, ano ang kanilang kalagayan, paano sila tinawag ng Diyos at iba pa. Pero sa aklat ng Isaias, kung inyong mapapansin, ang unang 5 kabanata ay binigay para po bigyang pansin ang napakalubhang sitwasyon ng bayan ng Diyos. Malubhang sitwasyon dahil po sa kanilang patuloy na katigasan ng ulo, patuloy na pagsuway sa kalooban po ng Panginoon. Imagine that 5 chapters just for that purpose, para lang i-highlight yun pong mga ginagawa po nila. No? Isaiah was primarily a prophet to Judah. No? Nabanggit po natin yan sa ibang mga pag-aaral po na nahati po ang kaharian matapos po ni Haring Solomon sa dalawa, no? Ang Northern Kingdom at Southern Kingdom. Ang North na tinatawag na Israel, ang South na tinawag na Judah. And Isaiah was primarily serving in Judah during that time. No? Ang Israel, at least base po sa sinasabi po ng salita ng Diyos, maliwanag po ay patuloy na pasama ng pasama. Lahat ng naging hari ng Northern Kingdom ay masama. Wala po talagang bawi kahit isa. Habang sa Judah naman po ay roller coaster. Mabuti, masama, mabuti, mabuti, masama, masama, mabuti, masama. Ganun po, baliktaran po palagi. So they were going through times of good, times of revival, and times of judgment. No? Pabalik-balik lamang po, paikot-ikot lamang po sila. Itong mababasa po natin kung bakit dumating ang salitang ito kay Isaias ay dahil po sa dahilan na ito. Sa kabanatang 1, talatang 1 hanggang 4, ito po ang mababasa. Ang aklat na ito ay tungkol sa ipinahayag ng Diyos kay Isaias na anak ni Amos. Tungkol ito sa Juda at Jerusalem noong magkakasunod na naghahari sa Juda sina Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Pakinggan ninyo, langit at lupa, dahil sinabi ng Panginoon, inalagaan ko at pinalaki ang mga Israelita na aking mga anak, pero nagrebelde sila sa akin. Kahit ang mga bakay, kilala ang kanilang tagapag-alaga, at ang mga asnoy, alam kung saang sabsaban sila pinapakain ng nagmamayari sa kanila. Pero ang mga mamamayan kong Israelita ay hindi nakakakilala sa akin. Sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. May kasunod pa po yan, pero yan lang sapat na pong background po sa pinapakita pong mensahe po ng aklat na ito. Sa dahilang ito, ang judgment ng Panginoon, ang hatol ng Diyos ay darating. And He will deal with the sins of this nation. Mababasa din po natin ang isang napakaliwanag na pagsasalarawan sa kabanatang 5, talatang 1 hanggang 7. Sabi naman po dito, aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa. Inararo niya ito, inalisan ng mga bato at tinamnan ng mga piling ubas. Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos naghintay siyang magbunga ito ng matamis, pero nagbunga ito ng maasim. Kaya ito ang sinabi ng may-ari ng ubasan, kayong mga mamamayan ng Jerusalem at Juda, hatulan niyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? Matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko ito ay maasim. Sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko sa ubasan ko. Aalisin ko ang mga nakapaligid na halaman na nagsisilbing bakod ng ubasan at wawasakin ko ang pader nito para kainin at apak-apakan ng mga hayop ang mga tanim na ubas. Pababayaan ko na lang ito at hindi na aasikasuhin. Hindi ko na rin ito puputulan ng mga sanga o bubongkalin. Hahayaan ko na lang ito na mabaon sa mga damo at mga halamang may tinik. At uutusan ko ang mga ulap na huwag itong patakan ng ulan. Ang ubasan ng Panginoong makapangyarihan na kanyang inalagaan at magbibigay sana sa kanya ng kaligayahan ay ang Israel at Juda.
Umasa siyang paiiralin nila ang katarungan, pero pumatay sila. Umasa siyang paiiralin nila ang katwiran, pero pang-aapi ang ginawa nila. No? Well, nandito na rin po yung paliwanag, ginamit ng Diyos ang larawan ng ubasan at siya ang hardinero, siya ang nangalaga nito. No? Ngunit ang inaasahan niyang bungang matamis sana, ang bunga ng katarungan, ang bunga ng katwiran ay hindi po nangyari. At nakita po natin yung sa pamamagitan ng larawang ito ang hatol din na ibibigay ng Diyos. No? Aalisin niya ang mga bakod, hahayaan niyang ito'y tapakan at dungisan at hayaan niyang pabayaan na lamang ito. Tinutukoy niya walang iba kung mismo ang Israel at ang Juda. Sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, alam natin na ang Diyos, kilala po natin siya na mahabagin, Diyos ng kagandahang loob, Diyos ng awa. No? At sa kadahilanan lamang na ito, dahil lamang mabuti ang Diyos, dadalin pa rin niya sa kanila ang kapatawaran at panunumbalik. No? Pero sa konteksto ng ministeryo ni Isaias, ito po ang hinaharap niyang panahon at ito yung kalagayan po ng bayan. Tingnan po natin ngayon ang sumunod po dito. Una, the calling. Ang panawagan po nagsimula po ito sa Isaias kabanatang 6, talatang 1, unang bahagi. No? Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah. No? So, si Uzzias po, or Uzziah sa English po, ang mapapansin po dito, no, ang highlight po dito, ang simula ng ministeryo ni Propeta Isaias ay nagsimula sa kamatayan. No? I mean, yun yung nangyari po, yun yung mark ng kanyang ministry, begins with the death of the King Uzziah. No? Ang kapansin-pansin po dito ay ang haring si Uzziah ay tinaguri ang mabuting hari. At sabi po ng salita, ginawa po niya ang mabuti sa mata ng Diyos. Sabi po sa 2 Kronika 26:3-5, si Uzziah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Tagal din po, Ang ina niya ay si Jecoliah na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amasaya. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Katunayan sa panahon po ni Haring Uzziah, nanagana po ang Judah. No? Sumagana, nag-prosper po siya, how a nation prospers during that time. Ngunit ang malungkot sa kanyang kwento, at marami ding katulad ang kwento po sa kanya, ay hindi po ito tumagal hanggang sa huling kanyang mga araw. No? Dahil po sa kanyang palalong puso. Nagkaroon po siya ng pride. No? At ito naman po ang mababasa sa talatang 16. Pero nang naging makapangyarihan siya, naging mayabang siya. At ito ang nagpabagsak sa kanya. Hindi siya sumunod sa Panginoon ng kanyang Diyos dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. And pag yan lang binasa po natin, parang anong mali doon? Hindi ba dapat talagang naghahandog sa altar? Hindi ba dapat nagsusunog ng insenso? But we must remember there are laws. Meron pong binabang batas at kautusan ang Diyos. At ang gumagawa po ng mga bagay na ito ay ang mga tinalaga lamang po ng Diyos. Walang iba kundi ang mga saserdote, o yung mga priests of the temple. Yun yung gawain po nila, yun po yung trabaho po nila, at wala po tayong masasabi o maidadahilan kahit ano pang napakagandang motibo po natin. Wala pong pinagkaiba yan dun sa sumalo ng arko nung ito'y mahuhulog na sa daan. Sinabi ng Diyos, bawal hawakan, period po yun. Dito, binigay ng Diyos ang gawain ito sa mga saserdote, ngunit yun ang kanyang pinanghimasukan. Alam natin ang dahilan dahil sa kanyang kayabangan. Ano naman po ang naging resulta po ng kanyang kayabangan? Sabi po sa verse 21. May malubang sakit sa balat si Haring Uzziah, nilinaw po ng ibang translation, literal pong leprosy. Ketong po ang kanyang naging sakit. Hanggang sa araw ng namatay siya.
Hindi na po siya binigyan ng kagalingan ng Diyos. Nakatira siya sa isang bukod na bahay at hindi pinayagang makapasok sa templo. Si Jotam na anak niya ang siyang namahala sa palasyo at sa mga mamamayan ng Juda. Pinadalan siya ng Diyos ng sakit ng ketong at ito'y umabot hanggang sa kanyang kamatayan. Again, marami pong ganyang halimbawa. Nagsimula ng mabuti at tama, nagtapos ng malungkot at mali. No? So, yun po ang haring ito. No? Pinapapansin ni Isaiah yung panahon ng transition kung saan namatay na ang hari. No? Under King Uzziah, Judah prospered. No? Pero sa ilalim, beneath the surface, beneath the superficial, alam natin, nabasa na po natin ang katotohanan sa kalagayan ng puso ng mga tao. It was during this time of transition that, letter A, God reveals Himself. No? Basahin natin yung kabuuan ng talatang 1. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. No? God revealed Himself. No? At dito po yung isa sa mga clue na binibigay po ng aklat ng Isaias na si Isaiah malamang ay saserdote po siya bago po siya tawagin ng Diyos para maging propeta. Siya ay nasa loob ng templo. No? Nung tawagin siya o nung dumating ang pagpapakita ng Diyos sa kanya. No? Tandaan po natin na hindi po hinanap ni Isaiah ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang nagpahayag ng kanyang sarili sa kanya para po sa kanyang layunin. Ang hari ng Juda ay namatay na. Ngunit ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ay nakaupo magpakailanman sa kanyang pinakamataas na trono. No? Ngayon, alalahanin po natin na ang Diyos po, ang Diyos, hindi po siya physical. Hindi po siya nalilimitahan ng mga physical na aspeto o ng mga bagay tulad po nating mga tao. No? Sa katunayan, sinasabi po ng salita ng Diyos na siya ay espiritu. Intangible po siya. Hindi po siya nakikita o nahahawakan man. At anumang nakikita ng mga tao sa pangitain, ito lang ang piniling paraan ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili. At anumang ginagamit po nating mga physical na mga description ay paraan lamang po natin para maunawaan po natin ang atin pong nakikita o tinutukoy. No? Trono, no? Ibig bang sabihin nakita niya na parang may taong nakaupo sa trono? Malamang hindi po. Pero sinisimbolo ng trono ang paghahari. Naiintindihan yun ng tao, naiintindihan natin yun, naiintindihan ni Isaias yun, nang makita po niya ito. Siya ay nakaupo sa trono dahil ang trono ay simbolo ng sovereignty, yung kapangyarihan ng isang hari at ng kanyang authority din naman. No? Sinabi din dito ni Isaias na ang tronong ito ay high and lifted up, yun po yung ginamit sa ESV po. No? Dito sa Tagalog po natin, napakataas na trono, high and lifted up. Pinapahiwatig ang kanyang napakataas na posisyon higit sa lahat ng ibang bagay. No? Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan ay hindi po maikukumpara sa kanino man pong hari dito sa lupa o sa kahit sino pa man pong tao sa buong daigdig na ito. No? Panghuli, napansin din po ni Isaias ang kanyang laylayan ng damit. Yun po ang ginamit din po sa English, yung train of his robe. Ang ginamit po na translation po sa ESV, no? Yung laylayan ng kanyang balabal po o yung kanyang suot ang siyang napupuno o pinupuno nito ang buong templo, no? Pinapahiwatig naman nito ang kanyang majesty, yung kanyang splendor, no? Bilang hari, no? Pinapahiwatig nito dahil ang mga hari ng lupa ay nakadamit sa mga pinakamararangyang paraan. No? May mga hari na nakadamit sa mga mamahaling hiyas na bato, mga precious stones and metals po, katulad ng ginto at iba pa. No? Earthly kings dressed in the most ornate of clothes. No? Pinakamagarbo at marangya. Pero dito, mismong laylayan pa lamang ng damit ng Panginoon ay napupuno na po yung buong templo.
Napupuno ng kanyang presensya ang kabuuan ng templo. No? Sa mabilis at maikling engkwentrong ito, makikita po natin ang kapahayagan po ng Diyos. Karugtong po nito, letter B, with this vision, God is exalted in all His glory. God is exalted in all His glory. Kanina napakaganda po, no? Kasama yan po sa mga inawit po nating kanta kanina, no? I exalt you, no? Exalt is to lift him up. Itaas ang kanyang pangalan, ibigay ang pagpupugay na karapat-dapat para sa kanya, no? At yung mismong kanyang kadakilaan, ang mismong kanyang kalwalatian, yung kanyang glory ay pinahayag po dito. Makikita naman po natin ito sa sumunod na talata, verse 2. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Sa ibang translation, mas specific po. Tinutukoy po dyan ay walang iba kundi yung mga seraphim. No? Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang muka. Ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa. At ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. No? Pinahiwatig ng pangitang ito kay Isaias ang ministeryo ng ibang mga anghel. No? Dito tinatawag na seraphim, sa literal na translation sa Hebreo, ang ibig pong sabihin ay nag-aapoy o nagliliyab. No? Ang tanging layunin po nila ng mga anghel na ito ay paglingkuran ang Diyos at bigay ang kapurihan sa kanyang pangalan. Kapansin-pansin po na sa buong Biblia, at least sa yung pangalan pong seraphim, ay dito lang po lumabas. Wala na pong iba. It was only mentioned here in the vision of Isaiah, no? Sa simula ng kanyang ministeryo. Usually, ang mga hari sa lupa ay ina-accompany ng kanilang court. Siguro sa pang-modernong panahon, ang tawag dyan ay entourage. No? Pagka dumating ang isang kilalang tao, isang VIP, isang celebrity politika, or yan, isang hari, panigurado, hindi lang siya mag-isa ang darating. Kasama ang security, kasama ang assistant, kasama ang secretary, kasama ang PR, kasama ang marami pang iba. Ganon din po sa korte ng hari. Dito, nagpakita ang Diyos at ito ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga lingkod na sumusunod at ginagawa ang kanyang kalooban. The heavenly King has these seraphim as His ministering servants. Ang description na binigay ni Isaias ay pinatukuyan ang kanilang mga pakpak. 6, ang sabi po. 2 para takpan ang kanilang muka, 2 para takpan ang kanilang paa, at 2 para lumipad. No? Pinapahiwatig nito ang ilang mga bagay. Tinatakpan nila ang kanilang mga muka para hindi po nila silayan ng diretsyo ang kalwalatian ng Diyos. Tinatakpan naman nila ang kanilang mga paa bilang isang pagpapakita ng kapakumbabaan at kanilang paglilingkod sa Kanya. Sa kabila ng kanilang, alam mo po yun, nakakahigit po sila, no? Kung sa description lang po, no? O sa idea lang po natin, no? Higit sila sa sino man pong tao. No? Mas nakakataas sila kung totoosin sa kadakilaan ng sino man pong tao, ngunit kahit silang mga dakilang lingkod ng Diyos, ay nagpapakumbaba pa rin po sa harapan po ng atin pong Panginoon. They did not dare look at the glory of God. No? They humbled themselves before Him as His servants. No? At ang mga salitang narinig ni Isaias magmula po sa kanila ay may kinalaman po sa kabanalan at kalwalatian ng Diyos. Yun naman po ang mababasa sa verse 3. Sinasabi nila sa isa't isa, banal, 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 ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. No? Alam po natin na ang Diyos ay banal. Holiness, as described, as defined by the Bible, is the idea of being set apart, being unique, being separated from everything else. No? Ang weird, pagka nabanggit yung salitang holy, pag sinabi yung salitang banal, ang idea ng tao lagi is may kinalaman sa relihiyon, mga relihiyosong simbolo, siguro ang krus, siguro ang simbahan, at marami pang iba. When in reality, the word holy just means to be set apart. No?
To be separated from the rest. Magkahiwalay, malayo ang agwat. Yun po ang pinapahiwatig ng salitang ito. No? The threefold repetition, ang tatlong pag-uulit nito ay pinapahiwatig ang emphasis at yung pagiging superlative po nito. No? Yung superlative po, naalala ko po yan sa English po, no? Yan po yung tinatawag po natin dun sa pinakamataas na katangian ng isang usually pag ginagamit po natin sa salita. Kung meron pong good, ano po yung sumunod sa good? Meron pong better. Ano yung pinakamaganda? Meron pong best. Yun po yung superlative, yung pong word na best. So yung tatlong pag-uulit, pinakabanal. Hindi lang siya basta-basta banal. No? Walang kasing banal niya, wala siyang kapantay, wala siyang katulad. Yun po ang pinapahiwatig ng salitang ito. There is no one holier than God. There is no one like the Lord. No? Sa translation pong ginagamit ko po, ang binanggit po dito, the Lord of Hosts. No? Dito ang ginamit po, Panginoong makapangyarihan. The Lord of Hosts emphasizes the hosts of heaven or the hosts of the whole earth. Panginoon ng mga hukbo, Panginoon siya ng lahat. Panginoon siya ng mga kawal ng langit, Panginoon siya ng buong lupaing ito. Kung anong gusto niyang gawin, mangyayari po. Wala pong sino mang makakatutol sa kanyang kalooban o makakalaban sa kanya. No? God is God by Himself. Wala po siyang katulad at wala po siyang kapantay. No? At sabi po, dito again, ang ginamit pong word ay kapangyarihan, pero sa ESV po ang ginamit pong word ay glory. Kalwalatian po. Napupuno ng kanyang kalwalatian ang buong mundo. No? Elsewhere in the Bible, it tells us the evidence of the glory of God. Sabi po sa awit 19:1-4, unang bahagi, ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. The earth is filled with His glory. Hindi po natin ito mapagkakait, hindi po natin ito ma-deny. At yun din po ang pinatunayan sa aklat po ng Roma, Kabanata 1, 20. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. The whole earth is filled with His glory. Etong sinasabi ng mga seraphim sa isa't isa. Kasabay ng vision po na ito ay ang pagyanig ng mga pundasyon at ang pagpuno ng usok, sabi po yan sa talatang 4 naman po. Sa lakas ng tinig nila ng seraphim, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. No? The awesome and equally terrifying revelation from God was accompanied with the foundations being shaken and the smoke. Because the manifestation of God's glory always brought with it supernatural phenomena. Tuwing ipinapahayag at ipinapakita ng Diyos sa kahit maliit na paraan ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalwalatian, laging dala-dala nito ang mga kakaibang phenomena na hindi po natin mapapaliwanag, talagang i-attribute lamang po natin, masasabi na lang natin ito'y galing talaga sa Diyos. No? Tanging ng Diyos lang ang may kakayahang gawin ang mga bagay na ito. Ang nakita o naranasan ni Isaias ay kaparehas ng naranasan din po ni Moises nung siya ay nasa bundok ng Sinai. Sabi po sa Exodus 19:16-19, kinaumagahan ng 3 araw, kumulog at kumidlat at may makapal na ulap na tumakip sa bundok at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos, dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos at tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggaling sa hurno at nayanig ng malakas ang bundok.
At lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. No? Walang sino mang tao ang makakatayo sa harapan ng kalwalatian ng Diyos. At kapag tayo ay humarap po dito, napapaalala lang nito ang ating kaliitan at ang ating pong tunay na kahinaan at mga pagkukulang sa harapan ng kanyang presensya. Kaya pag binalikan po natin yung ginawa po ni Haring Uzziah, kung paano siya naging mayabang at palalo sa kanyang sarili, no? Hindi na nga po nakapagtataka na yun po ang nangyari. No? Sino ka para suwayin ang utos ng Diyos ng ganun-ganon na lamang? Sino ka para panghimasukan ng basta-basta ang maliwanag na sinabi ng Diyos na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin? Ang ginawa ni Haring Uzziah ay hindi po nagkakalayo sa, ginawa ng maraming ibang mga hari, pero kapansin-pansin na ito din po ang ginawa. Tandaan po natin, ginawa po ni Haring Saul, ang unang hari ng Israel. No? Sinabi sa kanya ni Propeta Samuel na dito sa pagkakataong ito, lahat ang masasakupan ninyo kailangan nyong patayin. Lahat. Wala kayong ititira. Bakit? Simple lamang. Yan ang utos ng Diyos. Anong ginawa ni Saul? Hindi niya ginawa. Hindi niya sinunod. At nung tinanong siya ni Samuel, ang sagot pa niya ay, ihahandog kasi natin to para sa Diyos mo. Who are you? How dare you? Kung pwede kong gamitin yung salitang yun, how dare you sa harap po ng Diyos gawin ang bagay na ito? Ano ngayon ang makikita po natin para sa atin dito? Ito ang Diyos. Ganito niya piniling iparamdam at ipakita ang kanyang sarili sa propetang si Isaias. Paano natin nakikita ang Diyos? Paano tayo nakikilala ang Diyos? Paano tayo kumikilos at, tumitindig sa harapan ng makapangyarihang hari sa kanyang trono? Bagamat ang Diyos ay isang personal na Diyos, siya ay nakikihalubilo at nakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha. Dapat nating tandaan palagi na dapat tayong mag-ingat kapag tayo ay dumarating sa kanyang harapan. Maraming beses ang kanyang mga piniling tao ay naging mayabang, naging pabaya sa kanilang mga salita, sa kanilang mga ginagawa. No? Ito po ang paalala, ito po ang aral, magmula pa lamang po sa unang puntong ito, na huwag po tayong maging masyadong pamilyar. No? At least, hindi katulad ng familiarity na meron po tayo sa kapwa po natin tao. Alam mo yun, maging pamilyar ka sa tao, may mga punto din pong mabubuti at masama dyan, pero at the very least, tao lang po yan. Tao lang din po yan, katulad mo na tao lang din naman. Pero ang Diyos kasi hindi po siya katulad mo. Hindi po siya katulad natin at mas lalong malayong-malayo po tayo kumpara po sa Kanya. No? Sometimes it results in our insolence. No? Ang atin pong pagiging masama, ang atin pong pagpapakita ng kasamang mga ugali at asal sa harapan po niya. Do we respect the holiness and the glory of God? Do we really revere God? No? Dito pa lang po, yun na po yung paalala. Yun na po yung aral. No? Masyado na bang casual or familiar ang ating pong paglapit o pagtrato sa Diyos? Kung kausapin po ba natin siya para bang, parang mas mababa pa minsan sa kaibigan? Hindi po dapat. Ang Diyos natin, alam natin, hindi po nagbabago. Ang Diyos natin is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na nagpakita sa harapan ni Isaias ay ang Diyos na sinasamba pa rin po natin. And the same things apply. Siya ay banal, banal, banal. At ang kanyang kalawalatian ay pinupuno ang buong daigdig na ito. No? Yun po yung unang bahagi. Pangalawa, the cleansing, ang paglilinis. No? Ito ang vision ng Diyos. On His throne, no? The train of His robe filling the temple, the seraphim exalting God in all of His glory, the shaking of the foundations, and the filling of the smoke. Lahat ng ito ay nagdala kay Isaiah sa isang pagkilos, isang response lamang. Ano ang kanyang unang ginawa? Letter A confession of sin. No? Kapansin-pansin po ng unang mga salitang binanggit ni Propeta Isaiah sa kanyang mismong isinulat na aklat
ay isang prophetic woe, isang kaabahan, no? Sabi po ito sa Isaias kabanata 6 talatang 5. Sinabi ko, dito pa lang po unang nagsalita si Isaias sa kanyang aklat. Nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Umiyak na lamang si Isaias before the Lord, his expression, one of distress and grief. Kaba at takot ang kanyang naramdaman. Coming face to face with the glory of God always has its consequences. Sabi din po sa Exodo kabanata 33:20. Sabi po ng Diyos ito, no? Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. Isang kapansin-pansin na bagay po sa buong Biblia, no? Tuwing may pangitain, tuwing may pagpapakita ang Diyos o kahit ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anghel, kapansin-pansin na ang mga tao hindi po masaya. Di ba? Siguro kung ngayon yun mangyari, sa isip ko lang naman po yun, no? Siguro kung ngayon mangyari, mas marami sigurong mamamangha. Kalahati niyan siguro maglalabas ng cellphone at pipicturan, no? Tatawagan yung kamag-anak, pamilya, "Uy, nakikita mo ba 'tong nakikita ko?" Weird, ano? Na parang hindi ba yun dapat kamanghaan? Hindi ba yun dapat ikatuwa? Hindi po. In reality, sa kanilang karanasan, sa kanilang mga natutunan, lalo na sa bayan ng Israel, these visions, these showing or revelations of glory always brought with them death. Naalala po nating lahat ang pista ng Paskwa sa Lumang Tipan. The Passover, yung nangyari sa Ehipto nang siyang pinatay ng Diyos ang lahat ng mga panganay na lalaking anak. Lahat ng hindi matagpuan ng dugo ng kordero sa hamba ng kanilang pintuan. The only times that the messengers of God revealed themselves, usually someone was to die. So it's no wonder na tuwing may mga ganitong pangyayari, ang unang nararamdaman nila ay takot. No? Si Isaiah, mas malalim pa, hindi lang basta-basta takot, kundi pag-amin, pagkilala ng kanyang pagkakasala. The matter of his heart. Kinilala ni Isaias ang kanyang sariling mga maruming labi. No? Ngayon, ang ideya o ang kaisipan ng kalinisan at karumihan sa Lumang Tipan ay tinutukoy lamang yung mga bagay na katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap sa Panginoon, lalo na sa kanyang altar. Naalala natin ang mga sakripisyo po nila sa altar, ano? Meron pong requirement, meron pong standard, no? Dapat po malinis, dapat po approved. Kasi kung hindi, wala pong kwenta at wala pong kahihinatnan ang kanilang mga handog, no? Ang labi ng mga tao, ang bintana sa puso, ito'y pinatunayan po ng ating Panginoong Jesus. Mateo 12, 35 hanggang 37. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. A good heart has good lips. A bad heart says bad things. Ngayon ang tanong, sino bang mabuti sa atin? Meron po bang mabuti sa atin? Wala. Kawawa po tayo lahat. Marumi ang ating mga labi dahil pinapahiwatig lang ng maruming labi ang isang maruming puso. No? Ang kasalanan at kasamaan ay nanggagaling sa puso ng mga tao at ito ang nagpaparumi sa kanila. They are unclean, therefore they are unacceptable before the presence of the Lord. No? Ang makasalanang tao ay hindi po makapaglilingkod sa isang banal na Diyos. At ang kanilang paglilingkod ay hindi po kahit kailan magbibigay ng kalwalatian o kaluguran sa Panginoon. No? Higit dito, dinagdag pa ni Isaias na hindi lang siya ang makasalanan, kundi makasalanan ang buong bayan at hindi niya inaalis ang kanyang sarili sa bayan na ito. Kasama siya. No?
Meron akong maruming, balikan nga po natin yung, verse 5 ng Isaiah chapter 6. Tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. He acknowledges his own sin and the sin of the nation. No? Hindi niya ito iniskip, hindi niya ito nilaktawan o tinalunan sa anumang paraan. No? Inamin niyang siya ay makasalanan kasama ang mga makasalanan din namang tao. Again, ang kapansin-pansin dito, kung titignan siguro ng ibang mga tao si Isaias, siya na po siguro ang pinakamagandang halimbawa ng katwiran at kabutihan sa panahon po na iyon. Siya ay naglilingkod sa templo, siya ay naglilingkod sa Diyos. No? At yun nga po yung punto, yun din po yung problema. No? Siguro sa harapan ng maraming mga tao, kumpara sa ibang mga tao, ito ay totoo. Pero kaharap ang presensya ng Diyos, kaharap ang katwiran ng Diyos, wala pong saysay, wala pong sinabi ang kanyang kabutihan at katwiran. No? He was filled with reverence, with terror and awe before the Holy God. No? Ang ating katwiran ay marahil mas higit sa ibang tao dito sa mundong ito. Pero ang tunay na sukatan ng ating katwiran at kabutihan ay doon po sa kabutihan at katwiran ng atin pong Panginoon. Na wala po, kung ganun, wala pong ni isa man po sa atin ang makakapasa. No? Pinapahiwatig lamang ng sagot ni Isaias ang kanyang kababaang loob. He confessed his sins and his shortcomings. Masasabi kong ito lang naman talaga ang dapat pong sabihin. Ito lang talaga ang dapat pong maging sagot ng sino man kapag hinarap na niya ang Diyos at ang kanyang kalwalatian. Ganito din ang ginawa ni Pedro nang makaharap niya ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus. Sabi po sa Lucas Kabanatang 5, talatang 8, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. For Isaiah, it was literal. Parang niyang sinasabing, naku, patay na. No, nasabi niyo na po ba yun minsan as an expression? Naku, patay. Nakalimutan ko yung ganito. Naku, pero dito literal, mamamatay ako. No? Maaari akong mamatay, pwede akong patayin ng Diyos dahil ako ay isang makasalanan at ngayon ay nakita ko, nasa harapan ko ang kanyang kalwalhatian. Pero ano ang nangyari? Letter B, sanctification comes from God. No? Sanctification comes from God. Ito po ang mababasa po natin sa talatang 6 hanggang 7. Pagkatapos, lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. No? Ito po ang isang simbolo, isang symbolic act of cleansing and removal of sin na naranasan po ni Isaiah sa kanyang pangitain. Alam nating simbolo lamang ito. Bakit? Kasi hindi pa naman po nangyari at hindi naman din po sinabi kahit minsan ng Diyos sa loob ng kanyang templo o sa kanyang altar na ang kasalanan ay naaalis sa pamamagitan ng nagbabaga o ng isang baga na idinidikit sa labi niya o sa labi ng tao. No? Maaring ang baga at ang altar na pinagkuhanan nito ay may koneksyon doon sa altar na nasa loob ng templo at ang mga sakripisyong inihahandog sa ibabaw nito, lalo na yung sa araw ng kanilang katubusan. No? O ito man ay yung altar ng insenso, pero ang mensahe ay napaka-simple lamang. Sa pangitahing ito, ang baga o yung coal, yung uling po, yun po yung binanggit, ang naging instrumento kung paano nalinis ang propeta. No? Dahil inamin ni Isaias na makasalanan ang kanyang mga labi, doon naman din idinampi ng serapim ang bagang ito upang isimbolo ang paglilinis na ibinigay ng Panginoon. Simple lamang po, the idea is divine intervention. Ang ideyang pinapahiwatig ay Diyos lamang ang makakagawa at ang gumawa nito. Ibig pong sabihin,
Hindi po kayang gawin ni Isaias to para sa kanyang sarili. Hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili at hindi niya kayang patawarin o mapatawad sa anumang paraan ang kanyang mga pagkakasala laban sa Diyos. Ang simbolong ito ang pinakamagandang pagpapahiwatig ng kapatawarang tinanggap din po natin, tayo, magmula po kay Hesukristo. Kinikilala natin ang salitang sanctify and sanctification, na sa pinakamadaling salitang Tagalog ay ano pong gamit po natin? Pinagiging banal. No? Yun po ang ibig sabihin ng word na sanctification. No? Napakahalaga niyan para sa ating mga mananampalataya. No? Ito'y related sa salitang kabanalan at banal. No? And ganun din po, to sanctify something is to set it apart, to make it clean or to make it holy. Para sa ating mga mananampalataya, ang sanctification nagsimula sa araw ng ating kaligtasan. Tayo ng mga makasalanan ay ginawang buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? Sa pamamagitan din po ng ating pananampalataya. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, 8 hanggang 10, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadayak natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. As with Isaiah, the cleansing came after his confession. No? Sa atin naman po, pinag-aaralan po natin ang mga aralin ng pananampalataya, pagsisisi, kapatawaran, bilang mga hiwalay na bagay. Siyempre, pag pinag-aralan po natin, topic by topic po yan. Pero ang realidad nito ay naranasan natin ang lahat ng ito at marami pang iba sa oras na tayo ay tumanggap ng kaligtasan galing kay Kristo. Ang bottom line, sanctification or cleansing is the work of the Lord. No? We could never sanctify ourselves. Ito'y gawain lamang po ng Diyos. Sabi po sa Hebreo, Manatang 10, talatang 10, at dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. It can only come from God. This is the response we should give kapag humarap tayo sa kabanalan at kalwalatian ng Diyos natin, is the admission of our guilt and our sin. Bago pa tayo gumawa o bago pa tayo makagawa ng iba pang anumang bagay, dapat aminin po muna natin ang ating kondisyon sa harapan ng Diyos. Dahil hindi naman po tayo makapagtatago sa Kanya. Nakikita ng Diyos ang ating kalooban at alam niya ang nilalaman ng ating mga puso at isipan. No? Bagamat tayo ay makasalanan, there is comfort after the confession. Dahil alam natin kung ganong kasagana ang biyaya ng Panginoon, ganong kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tayo ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yung kapatawarang tinanggap ni Isaias, ang siya ring kapatawarang tinanggap po natin. Sabi po sa Efeso, Kabanata 1, 4 hanggang 7, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang Kanyang kagandahang loob. Ano ang punto? Katulad ni Isaias, tayo rin ay marumi at hindi po karapat-dapat. Marapat lamang na tayo'y mamatay o patayin dahil sa atin pong mga pagkakasala. Ngunit pinili ng Diyos na tayo ay pabanalin. No? Tayo ay linisin. Ang hindi natin magagawa o kayang gawin ay ginawa niya para sa atin sa pamamagitan
ni Kristo sa pamamagitan lamang po niya. At ano po ang sumunod po dito? Number 3 is the commission. No? Finally, we come to the commissioning of the prophet to his ministry. Matapos harapin ang kasalanan at ang karumihan ni Isaias, ngayon handa na siya. Handa na siyang ilagay sa kanyang paglilingkod para sa Panginoon. Ang kapansin-pansin, letter A, is the readiness to obey God. No? Isaiah chapter 6, verse 8. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. No? Ito din ang unang pagkakataon sa pangitang ito na nagsalita ang Diyos. Sa lahat ng nangyari magmula po siya verse 1 hanggang verse 7, hindi pa po nagsasalita ang Diyos. Dito lang po siya unang nagsalita. Ang tanong, isang rhetorical question, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? No? Again, it was only after Isaiah's cleansing that the Lord addressed him personally. Doon lang siya kinausap ng Diyos matapos siyang maging malinis na. Sabi ko, ang tanong was rhetorical. Ang rhetorical, ibig lang pong sabihin yan, tinatanong pero alam naman na po natin yung sagot talaga. No? Alam ng Diyos kung sino ang kanyang isusugo. Alam ng Diyos kung sino ang maglilingkod. Alam niya kung sino ang ipapadala. Pero binigay pa rin niya ang tanong para sa benepisyo ng propeta. No? The word send, no, isugo o ipadala, ay nagpapakita ng malalim na ibig sabihin ng pagpapadala o ng utos po ng ating pong Panginoon. To be sent expresses the authority and enablement of the one who is sending. No? Sinong nagpadala sa iyo dito ay yung kabilang bahay lang po. No? Sinong nagpadala sa iyo dito ay yung si general ganito po. Sinong nagpadala sa iyo dito? Si presidente po. Sino nagpadala sa iyo dito? Si haring ganito po. 'Di ba? The term send implies na mas may kinalaman ito doon sa kung sino ang nagsusugo o ang nagpapadala. With it comes the divine authentication and authority. Usually, it also implies the divine presence accompanying them. No? Sa maraming ibang pagkakataon sinasabi din, kasama nito ang kasama ng pagpapadala ng Diyos, kasama dito ang pangako din ng kanyang presensya. Sasamahan kita. No? Ngayon, unless the Lord sends, no one has authority or power on their own. No? Hindi ako pwedeng magmarunong, hindi ako pwedeng magmagaling. No? Ano po ang sagot ni Isaiah? Here I am, send me. No? Ngayong malinis na siya, wala na po yung kabigatan. Wala na po yung guilt na humihila sa kanya pababa. Inalis na po yung hindi niya pagiging karapat-dapat. No? Kahit ang kanyang sagot, no, was characteristically humble and submissive. No? Padala niyo ako, Panginoon. Padala niyo ako. No? Di ba? I mean, maliit na bagay po, pero iba yung tunog pag sinabing, sige, ako nang bahala dyan. Relax ka lang, kayang-kaya ko na yan. Hindi ganun yung sagot ni Isaiah. It's, narito ako, Panginoon. Ako ang ipadala ninyo. No? Meron, even though hindi natin nakikita yung tono, alam mo yun, yung tono at yung pong emotion, pagka binabasa lang po natin yung salita, you can parang kaya mong silipin, masulyapan yung, meron pa pong idea of excitement. Pananabik. No? Narito ako, Panginoon. Ako, ito ko, hello. Ako ang ipadala nyo, Panginoon. No? We see Isaiah's readiness to be of use to God, to serve Him and to give Him glory through the ministry. At ang masasabi ko lamang po dito, ito po dapat ang sagot ng sino man pong tunay na mananampalataya kay Kristo. Kasi pag naunawaan mo po ang ebanghelyo ni Kristo at ang kanyang ipinagkakaloob na kaligtasan, ang sunod po talaga mangyayari niyan
ay mababago po ang puso mo. No? At mapupuno ang puso mo ng, hindi po mapupuno, mapapalitan ang puso mo ng isang puso na handang maglingkod sa Kanya. Naalala ko po, naranasan ko po yun. It was the first time in my life that I experienced yung gusto kong maglingkod. No? At yun din po, dapat sana ang maranasan po nating lahat. It is my hope and my prayer that all Christians would experience the same commitment of service as well. And take note dito, sa puntong ito, hindi pa nga alam ni Isaiah kung ano yung gagawin eh. Diba? Maraming tao, sigurista yan, no? Sige po, Lord, may interest naman po ako, pero ano po bang papagawa po ninyo? Ano po ba yung trabaho? Bigyan nyo naman po ako ng job description. Wala pa pong sinasabi ang Panginoon at hindi na tinanong ni Isaiah. Tanong lang ng Diyos, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot agad siya, narito po ako. No? Bago pa man niya marinig yung papagawa, handa na siyang sumunod. At ano nga ang papagawa ng Diyos? Letter B, He was to give a timely message. No? At dito na po tayo dumating kung bakit tawag natin kay Isaias ay propeta, dahil ito po ang sinabi sa kanya sa talatang 9 hanggang 10. Sinabi ng Diyos, umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita. Sinabi pa niya, patigasin mo ang puso ng mga taong ito. Hayaan mo silang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa. Dahil kung makaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at gagaling. The ministry was to be a prophet for the nation of Judah. No? But with it comes a big burden. May kabigatan pong dala-dala ito. A burden because of the people of God themselves, ang bayan mismo ng Diyos. Ang mensaheng dadalhin ni Isaias ay isa pong mensahe ng babala at isa din pong mensahe ng pagpapamanhid. Ginagawa po ng Diyos ang mga bagay na ito. Ito ang paraan ng disiplina ng Diyos para po sa kanila. Because God is always serious in dealing with sin and He judges righteously in all things. Patas ang Diyos sa lahat ng bagay. No? Ngayon, imagine po natin yung kahirapang ito na haharapin po ni Isaias. No? Magpapahayag ng kapahayagan si Isaias o kapahayagan ng Diyos si Isaias sa bansa, ngunit ang kanilang mga puso ay mamamanhid. Titingin sila, hindi sila makakita. Makakarinig sila, ngunit hindi sila makakadinig talaga. No? This was the job Isaiah was commissioned for. Ngayon, tinanong ni Isaiah sa verse 11 to 12, nagtanong ako, Panginoon, gaano katagal? Sumagot siya, hanggang sa mawasak ang mga lungsod ng Israel at wala nang manirahan dito. Hanggang sa wala nang tumira sa mga bahay at ang lupain ay maging tiwangwang at wasak. Hanggang sa palayasin ko ang mga Israelita at ang lupain nila ay mapabayaan. Yun yung kabigatan, kaakibat ng kanyang ministeryo. Kaparehas ito ng sinagot o yung sagot po ng Diyos dito ay kaparehas ng nabasa po natin kanina sa kabanatang 5. Yung gagawin ng Diyos sa kanyang ubasan. No? Hayaan niyang mawasak at masira ito at tapak-tapakan ng iba. No? Pero sa kabila nito, meron pa rin pong maliit na pag-asa. No? May pag-asa dahil may iniwan na remnant ang Diyos ng kanyang bayan. Sabi naman po ito sa talatang 13. Kahit maiwan pa ang ikasampung bahagi ng mga Israelita sa lupain ng Israel, lilipulin pa rin sila. Pero may mga pinili akong matitira sa kanila. Ang katulad nila ay tuod na pinutol na punong ensina. May matitira. Pero yun malungkot. No? Malungkot pa rin, in short. May matitira man, pero marami sa kanila ang puputulin. No? We can certainly see the similarities sa atin pong mga buhay bilang mga mananampalataya. We are called to proclaim the revelation of God. Ano po yung pinoproclaim po natin? The gospel of Jesus Christ.
No? Yan po ang mensaheng dala-dala natin ngayon sa mundo. We have also been commissioned by God at tayo rin ang isinugo ng Diyos dito sa mundong ito bilang kanyang mga tagapamagitan. No? The gospel of Jesus Christ is one of salvation and hope. No? Ito ay nagdudulot ng kaligtasan at pag-asa, sabi po sa Tito, Kabanata 3, 4-7. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. A message of salvation and hope, but it is also a message of judgment. The gospel carries with it hope, but it also carries with it judgment. Ang sabi po sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. No? Etong offer. Accept it or reject it, and both of them have consequences. No? Ang Diyos na siyang tumawag sa atin at inilapit tayo sa kanyang paglilingkod, inilapit tayo upang maglingkod para po sa Kanya, ang kailangan lang naman nating gawin po ay sumunod sa Kanya. Sabi po natin, we are to proclaim the gospel as it is, it has been given, as it should be. No? Wala po tayong karapatan, wala po tayong kapangyarihan, baguhin ito kahit mabuti pa ang ating intensyon. Ba't hindi natin pagandahin? Ba't hindi natin, alam mo yon, gawing attractive. No? At marami pang ibang mga ginagawa ng mga misguided na mga tao. No? Hindi po. Wala po tayong karapatang baguhin ito. There will always be those who accept the message of God and those who will reject it. At ang lagi nating sagot po dyan is, labas na po tayo doon. Wala po tayong kinalaman po doon. Ang trabahong binigay sa atin ay magpahayag. Whatever their response, ano man ang sagot ng tao, it is between them and the Lord. No? Gawin natin ang gawaing pinapagawa sa atin. Yun ang trabaho ni Isaias, magpahayag. Whether makinig sa kanya ang tao, whether i-rejection ng tao, labas na siya doon. Ang trabaho lamang niya ay magpahayag. No? We are to preach the gospel, and just remember, we are to preach it well. Dapat maayos, mabuti, at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sabi po sa 2 Korinto 2:14-17, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? Hindi kami katulad ng Iberyan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapangang ipinapangaral namin ito. Yun po yung idea po na binigay po ni Paul. Ano? It is one fragrance. Isang mabangong halimuyak, ngunit depende yan kung paano yan tatanggapin. Depende yan sa pang-amoy nung umaamoy. Para sa mga naliligtas, ito'y mabangong samyo. Para sa mga napapahamak, ito'y amoy ng kamatayan. It's not up to us. No? Diyos na po ang bahala po doon. Ang tanong ko po, have you been commissioned by God? Well, it's a trick question. No? Bakit? Because all of us have been commissioned to service. Ang iba sa atin tinawag sa isang specific na linya ng ministeryo. No?
At hindi naman yun talaga para sa lahat. Ngunit ang bawat isang mananampalataya ay dapat naglilingkod sa Diyos sa anumang kapasidad na meron po sila. No? Ang kahandaan ni Isaias ay kapuri-puri at kagaya-gaya. No? Dapat siyang gayahin, dapat siyang tularan. Alisin po natin ang anumang, alam mo yun, pagmamaktol, alisin po natin yung pagdadalawang isip. Yan pong atin pong, alam mo yun, panghinawa na tanggapin ang responsibilidad. No? Narinig na po natin yung nakaraang mensahe. No? Puro dahilan. Wala naman pong pumapasang dahilan sa Diyos. No? Ako mas gugustuhin kung magkaroon ng puso na katulad po ni Propeta Isaias. No? When we talk about serving God, no, na para bang ito'y isang kabigatan, para bang ito'y, nako, inuubos ang oras ko nito. Kinukuha nito ang iba kong oras na dapat kong ginamit sa pagpapahinga, oras na dapat kong ginamit sa pamilya, oras na ginamit ko dapat sa trabaho. Kapatid, kaya ka may oras pa dahil hinahayaan kang mabuhay ng Diyos. May mga taong hindi na po binigyan ng extension. No? Hindi po yan katulad ng computer shop. Extend ka pa? No? Hindi po lahat binigyan ng ganong pagkakataon. May mga tao, no? Kahit nga yung isang kilalang hari ng panahon ni Isaiah, si Haring Hezekiah, di ba? Humingi siya ng extension, binigyan siya ng Diyos 15 years. Lord, pa-extend ng konti. Baka pwede naman. Binigay. Sa atin, no one really knows. Hindi natin alam. Mapalad ka kung malaman mo, pero sa marami sa atin, wala tayong idea. The fact that you still have time, it is a gift from God. No? At alisin po natin yung mga kabigatang ito. Dapat tayong maging tapat sa gawaing iniatas sa atin. At sa kahuli-hulihan, haharap tayo sa trono ng paghahatol ng Diyos at pananagutan natin ang lahat ng meron sa buhay po natin. Pananagutan natin kahit ang lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Para po sa ating pagtatapos, bagamat tayo ay hindi po tinawag na maging propeta, tinawag pa rin po tayo ng Diyos para po sa kanyang paglilingkod. Nakikita mo ba ang Diyos bilang ang Diyos na pinakabanal sa lahat? Na dadamit ng kadakilaan at karangyaan na walang katulad? Inamin mo na ba ang iyong kasalanan sa harapan niya? Naranasan mo na ba ang kapatawaran sa pamamagitan ng biyaya at kagandahang loob na na kay Kristo Jesus? Kung lahat ng sagot mo dito ay oo, ang natitira na lang pong tanong para po sa inyo ay, ano ang humahadlang sa paglilingkod mo sa Kanya? What's keeping you from serving God? What are the obstacles that remain in your path? Baka naman mga dahilan mo lamang ito. No? All of us have been forgiven and redeemed, and all of us should make the most of the privilege to serve Him as long as we are able. Hanggang mamatay. Wala pong katapusan yan. Hanggang mawalan ako ng hininga. Ganun dapat ang atin pong pasya. No? Sana, katulad ni Isaias, kapag ka dumating ang panawagan ng Diyos sa iyo, ito din ang magiging sagot mo. Here I am. Send me. Balik po natin sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Sa ating pong pagtatapos, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo na po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli sa umagang ito ay napupuno kami, Panginoong Diyos, ng papuri at pasasalamat sa inyo pong kabutihan at kadakilaan. Kinikilala namin na kayo ang Diyos, Diyos ng lumang tipan, Diyos ng bagong tipan, Diyos ng mundong ito, ng buong daigdig na ito, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at Diyos na lumikha din naman sa amin. Higit dito, kayo ang Diyos na nagligtas sa amin, Panginoon. Sa kabila ng hindi kami karapat-dapat at marumi kami sa inyong harapan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mo pa rin kaming maging mga anak, Panginoon, dahil sa sakripisyong inihandog ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang sariling buhay at dugo ang siyang luminis sa aming mga kasalanan.
Katulad ni Isaias, naranasan niya ito, Panginoon. At ang kagandahan sa kanyang patotoo ay matapos niyang matanggap ang kapatawaran, agad-agaran siyang handang sumunod at maglingkod para po sa inyong kalwalatian. Bigyan niyo kami ng pusong ganito, Panginoon. Pusong handang maglingkod. Kami rin naman ay tinatawag mo sa inyong ubasan, sa inyong kaharian, sa inyong gawain, Panginoon. At nawa, magamit namin ang nalalabi pa naming mga oras sa mundong ito para po sa inyong karangalan, para po sa inyong katwiran. Tulungan niyo kami, Panginoong, unawain ang mensaheng ito. At huwag namin mabilis makalimutan ang naging karanasan ni Isaias sa loob ng templo. Subaybayan niyo kami, Panginoon, at nawa sa lahat ng aming gagawin, mabigay namin, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at ang lahat ng kalwalatian para lamang po sa inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, at kayo lamang, Panginoon, ang siya naming itinataas sa umagang ito. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailan paman. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatayan po tayo sa bawat isa.